May plano ka bang bumili ng drone? Baka gusto mo i-consider itong DJI Neo as your first drone. In this video, bibigay namin sa inyo yung 10 reasons to buy DJI Neo. Coming up. Reason number 1, small, portable, and compact. Itong DJI Neo nasa 135 grams lang. Napakalayo niya dun sa requirement na 250 grams para kumuha na kayo ng licenses and permit para makapagpalipad ng drone. Sa liit niya po, kasya siya dito sa maliit na bag. Ayan o, kasya siya dito. Ito yung lalagyan ng camera. Ayan, nandyan. So, kasama na dito yung drone, yung controller, pati po yung ating charging hub. Ayan. So, kasya siya dahil sa liit niya lang. Kung nagbabike kayo, nagsa-cycling, yung jersey na mayroong bag sa likod, pwede nyo po yan ilagay doon sa likod ninyo. Tapos kung kailangan nyo mag-shoot, kunin nyo lang sa bulsa sa likod, then paliparin nyo na. So, ganun siya kaliit, ganun siya ka-portable, pero compact itong drone na to. Reason number 2, good camera. Kahit po ganito lang kaliit itong DJI Neo, kaya nyo pong mag-shoot ng 4K at 30 frames per second. May mga clips na po ako, may mga kuha na ako. Napakaganda, napakalinaw. Though meron siyang mga limitation, pero hindi po siya pahuhuli pagdating sa video and photo quality. Kung kukuha kayo ng aerial shots, pwedeng-pwede po itong DJI Neo. Pero kung meron kayong mga drones, nagpapalipad na po kayo ng drone, hindi nyo po ma-appreciate ito kasi nga iba yung quality ng mga higher and bigger drones compared dito sa DJI Neo. Reason number 3, napaka-durable po nito, napakatibay dahil sa gaan niya na 135 grams. Kahit po mabangga siya or mag-crash, hindi po ganun kalaki yung damage na nagagawa niya doon sa drone. Ilang beses ko na po ito nahulog, nabangga, tapos may mga sumuot na dyan na insekto dito sa kanyang propeller, may mga buhok na sumabit, may mga dahon, pero okay na okay pa rin yung aking drone. So ganun siya katibay. Meron po akong shots na isa-isang parade, hindi ko napansin, tumama po doon sa pole na dala-dala ng flag bearer, nalaglag, kalas-kalas, tanggal yung battery. Pero binalik ko lang, okay na siya ulit. So, ganun siya katibay. Nalaglag siya ng mga 8 to 10 feet. Pagbagsak niya, binalik ko lang yung battery, then okay na siya ulit. So, yun po yung isang kagandahan dito. Kahit maliit siya, pero napakatibay, hindi po kayo magsisisi. Lalo na po sa mga beginner, sa mga takot magpalipad ng drone, baka masira. Ito po yung perfect na personal drone para sa inyo. Number 4 reason, quick to launch. Ito pong DJI Neo, meron siyang pump control. Ilalagay nyo lang po sa kamay nyo, then gagamitin nyo yung automatic fly mode. Mapapalipad nyo na kahit po walang controller. Mabilis siyang mapaliparin, mabilis po kayong makakakuha ng mga footages. So kahit po mag-isa lang kayo, wala kayong kasama, ito po yung pwede nyong gamitin para makunan po kayo ng shots. Reason number 5 ay yung kanyang fly modes. Etong DJI Neo, marami po siyang mga fly mode, automatic mode, hindi nyo na kailangan ng controller. Yung drone lang mismo, pwede nyo nang gamitin para kunan kayo ng shots. Meron siyang mga iba't ibang modes, follow mode, circle, drone, rocket, at iba pa. So yung follow mode, for example, ito yung drone. Pag sinet nyo to sa follow mode, susundan lang po kayo kung saan kayo pupunta. Though meron siyang limitation, meron siyang speed na kaya niya lang sumunod. Kung mabilis po yung subject, maiiwan at mag-hover lang yung drone. Ibig sabihin, magiging stationary siya. Pero pag bumalik kayo, pag na-detect kayo ulit ng kanyang AI, susunod ulit sa inyo yung drone. Then, meron din siyang circle. Yung circle naman, umiikot yan sa subject. So, set nyo lang kahit walang controller yan. Kukunan kayo ng 360 degrees. Yung rocket mode naman, lilipad siya, sa taas siya, kukuha ng footages. Meron din siyang isang mode, yung stationary. So dito pwede kang gumalaw, pero yung drone naka-stationary. So kung pupunta ka sa kaliwa, susunod lang yung drone. Punta siya sa kanan, ayan. Pumipihit lang siya. So hindi nyo na kailangan pa ng camera stand or tripod para kunan kayo ng footages. Meron din siyang drone yung lalayo lang siya, palayo, pataas ng pataas. Tapos babalik siya ulit. So yan po yung mga shots na available dito sa DJI Neo. Tapos, pwede nyo po yun i-adjust sa phone. Kung meron kayong fly app, doon nyo po ma-adjust yung taas, yung baba, yung layo, yung distance ng drone doon sa subject. So, doon pwede nyo po laruin.
Merong 4 meters, 10 meters, 8 meters. So, depende po sa fly mode or sa shots na kailangan ninyo. Reason number 6, yung ways to fly. Napakarami pong paraan para mapalipad ito. Maliban dun sa fly mode na automatic, pwede nyo po siyang mapalipad gamit yung cellphone kung wala kayong controller. Pwede rin yung kanyang controller mismo. Pwede rin po yung RC2, yung higher version ng controller, yung meron ng screen. Pwede rin po siya for FPV, yung first person view, yung naka-goggles, controller, joystick, so pwede rin. So kung gusto nyo na ma-upgrade at mapabilis or ma-enhance pa yung performance ng inyong DJI Neo, gagamit po tayo ng mga high-end na controller tulad ng FPV, ng RC2. So yan, ma-enhance niya yung mga features. Mas malayo, mas mabilis yung DJI Neo. Reason number 7, yung kanyang safety feature. Etong DJI Neo, hindi mo na kailangan pang hawakan sa ilalim para maglanding. Itatapat nyo lang po yung kamay ninyo, kusa na siyang maglalanding. So hindi siya tulad ng ibang drone na kailangan mo pong hawakan dito sa ilalim para maglanding yung drone. Ito, kusa po siyang lalanding kasi meron siyang sensor dito sa ilalim. Tapos, for your safety, itong mga propeller, merong pong guard yan, propeller guard. Kaya hindi po basta-basta lulusot yung inyong daliri dito sa mga propeller. Hindi tulad sa ibang drone na nakabukas, pwede po kayong masugatan pag nagkamali kayo ng hawak dun sa drone. Tapos yung kanyang gimbal, yan o, yung kanyang camera, nakapasok po doon sa loob ng body ng drone. So kung magkaroon man ng aksidente or head-on collision, hindi po basta-basta tatamaan yung camera at gimbal ng inyong drone. Number 8 reason, napakadali po nitong mag-transfer ng file. Kahit po walang battery, kahit naka-off yung inyong drone, pwede nyo pong ma-access yung file. Lalagyan nyo lang po siya ng cord Type-C to Type-C. Sasaksak nyo po dito sa drone, papunta doon sa cellphone, a-access nyo na po yung mga footages ninyo dito sa drone. Reason number 9, etong DJI Neo, magandang entry for Avata 2. Kung gusto nyo pong bumili ng mas mahal na drone, pwede nyo pong pagpraktisan etong DJI Neo. Kasi compatible siya sa mga FPV, first person view, yung naka-goggles, tapos yung kanyang remote, yung controller. So mapapalipad nyo po itong drone ng mas mabilis, kaya niya na pong mag-flip. Yan. So yung mga kayang gawin ng Avata, halos kayang gawin din ng DJI Neo. Pwede nyo po itong pagpraktisan para kung bibili na po kayo ng mas mahal na drone, yung Avata 2, hindi kayo manghihinayang kasi napagpraktisan nyo na yung pagpapalipad gamit po yung FPV. Reason number 10 ay yung price. Though hindi siya ganun kamura, pero etong DJI Neo, yung pinakamurang drone na nilabas ni DJI so far. Pero napakadaming functions, napakadaming features, napakarami niya pong kayang gawin na nagagawa po ng mga high-end na drones. So, perfect siya for beginners. So, magkano nga ba itong DJI Neo? Yung standard pack, yung isang battery, isang drone na kasama, nasa 10,799. Pero yung Fly More Combo, may kasama po siyang charging hub, dalawang extra battery, tapos may isang controller. Nasa 18,999. Sana nakatulong po yung mga binahagi namin sa inyo na positive points nitong DJI Neo para tulungan kayo mag-decide kung anong drone ba yung bibilin ninyo. Kung kayo po ay content creator, solo traveler, hindi nyo naman kailangan ng mga high-end na shots, pwedeng-pwede na po itong DJI Neo.